Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po. Ngayon po ay May 28, Mayo 28, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:37. 6:37 na po ng umaga at Martes. Opo, Martes may pasok kaya medyo maaga po ako ngayon. At nais ko pong talakayin itong ngayon lang ako mag-comment dito sa balita kay Alice Guo. Pero ang tatalakayin ko dito ay bakit nagkaganyan o bakit umabot tayo sa ganyan. Ang tatalakayin ko po dito ay yung korupsyon po yan sa mga sangay ng gobyerno. Opo, tumatanggap sila ng suhol o ng lagay. Kaya ganyan napipiki ang mga dokumento. Sa pag-aaral ko po, kasi matagal-tagal na po ito ay ang talagang kwan dyan, yung talagang pinagmulan dyan, yung late registration ng birth certificate. Opo. Sa Malabon ata yan nangyari. Yun na ang umpisa dyan, yung late registration ng live birth. Opo. At doon na sila nakakuha ng tsansa para makabili sila ng mga lupa, mga property, mga mamahaling sasakyan at saka kandidato sa pagka-mayor. Ayan po, ang nakikita ko po na iyan ang dahilan. Opo, yung mga tao sa alinmang sangay ng gobyerno ay tumatanggap ng suhol o ng lagay. Ayan po pero hindi na ako hindi na ako magbigay ng emphasis. Kasi alam naman lahat ng tao yan Alam na po yan. Ang gagawin ko na lang po dito ay paano tayo makaiwas. Opo. Ang iba ay hindi naman siguro o iba-iba ang degree ng pagkasakim o pagkakurap. Yung iba ay natatakot o kaya ay may pananampalataya sa Diyos. Ayaw nila yan. Opo. Ayan po ang tatalakayin ko ngayon. Magbibigay po ako ng mga verse kung papaano natin labanan yan. Opo. Kasi nga ay nakapasok na yan sa ating pagkatao Opo. Nakapasok na yan. Iba-iba nga lang ang degree o ang bahagdan ng pagkakurap ng tao. Iba-iba. Opo. Mahirap talakayin pero ay talagang ganun po para mayroon po tayong matutunan o matutuhan. Iyan po ang tatalakayin ko ngayon. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna itong mga sumusuporta sa akin dito sa vlog natin, nanonood o nag-like o nag-comment o subscriber nga yung iba Opo. Ako po ay may 690 na ata na subscriber, 97 yung latest. At yan po ang pinapasalamatan ko. Maaring kakaunti ang nanonood pero ito naman pwedeng panuorin ito kahit na anong oras o kahit na anong
panahon o anong topic. Opo, hindi po ako tumatalakay sa politika eh. Iniiwasan ko yan. Kaya kahit anong panahon, pwede ito. Ano? O sige po, ito po yung mga pasasalamatan natin. Si Pussycat, batch number 2 po ito, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Abby Cumpio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako po ay masigasig na nagbablog araw-araw from 6:30 to 7 o'clock. Third, pangatlo, user NB, Parot-Parot, Pabs Naranja, Romel Surnier, Padua Lloyd, Trabiel, Andre Scenario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Myra Midayna, Rafael Aquilato, Mayet Hensio, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Rossi, Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Gued, Orly Nunez, Estelia Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casley, Marias Rivera, Maru Daan, at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo, ako po ay talagang interesado na mag-vlog ng mag-vlog. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko sa inyo na ating suportahan at panoorin. Ito po sila, no? Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMT JR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pischay, Kapihan ni Arta Tago, Dame Diyos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Waldi Carbonell. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at yung sinasabi po nila ay nakikita ko na totoo at para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating topic ngayon. Tatalakayin po natin yung problema talaga at paano po natin maiwasan. Ang title po ay Problema Natin sa Kaso ni Alice Guo, Marami Tumatanggap ng Suhol. Ayan po. At hindi na natin kailangan ipaliwanag yan. Mismo sa mga barangay level po naandyan na Opo, yung mga kagawad, yung mga kapitan ay talagang ganun po talaga ang kostumbre ng Pilipinas na namanan natin sa pakiwari ko ay namanan natin sa Espanyol. Opo, yan po ang naipamana natin sa kanila. Kaya nga po ang Espanyol o ang Spanish ay superpower sila dati Pero nga dahil dyan sa korupsyon ay bumagsak din ang kanilang
bansa. Hindi ba? Naging superpower sila, pero ayan, ay kanya-kanya na sila eh. Hindi ba? At yan po ang namana natin, yung resources ay iniipon ng isang tao para pakainin niya yung buong pamilya niya o yung buong kaanak niya eh. Ganun po ang namana natin sa Espanyol. O para maging siya ay makapangyarihan, buong baryo pakakainin niya. Hindi po masama na magtumulong o hindi po masama na maging generous. Pero nga ay kung gumagawa ka naman ng kalokohan para maisustain yun, ay din yun, pagkakasala din po yun. Okay. Ngayon ay yun na nga nakakuha o nakaproduce sila ng birth certificate na sa pagsisiyasat natin ay fake yan eh. Ngayon ay may gumawa niyan. Mayroon doon sa civil registrar ng Malabon na nag-type niyan o gumawa ng ganyang dokumento at malaki siguro ang binayad doon. Ay ang dami mong pipikihin po eh. Ang dami eh. Opo. At halos lahat naman sa atin ay naranasan niyang ganyan na mali yung spelling, mali ang pangalan. Ako, naranasan ko din yan nung 1986, una ako nag-abroad, ay hindi mag-match yung pangalan ko doon sa birth certificate ko. Ay kumuha lang ako ng sertipiko doon sa munisipyo. Pirmado nung matatanda at yung mga kakilala doon sa baryo na kakilala ako, kakilala din yung mga magulang ko at sila ang nag-certify na itong tao na ito ay the same person. Ganun ang sinertify nila. Kilala namin ito, pati yung mga magulang nila, pati yung kapanganakan niya. Nasaksihan nila. Ganun po eh. 3 tao yung nag-certify sa akin na magagaling talaga na tao. Pero hindi na bago yung pangalan ko. Ganun pa rin. Hindi nila kayang baguhin yun. Pinatunayan lang nila na ako yun the same person. Ganun po yan. At mabusisi po. Mabusisi. Hindi basta-basta na gagalawin nila yung isang litra doon. Kung hindi, ay ang nangyari lang ay pinaburan ako na mag-abroad na kasi nga the same person, sabi nila. Pero hindi na bago po yung pangalan. Opo. Sa passport ko, yung birth certificate ko talaga ang nag-appear. Ganun po yan. Ngayon ay, yun nga sinasabi ko na kung talagang hindi ka papaboran ng munisipyo, hindi pwede eh. Kaya nga, nagkaroon po siguro ng lagayan dyan o napakalaking lagayan. Kasi i-re-register na po yun sa NSO, National Statistic Office. At ngayon po, doon lang kumukuha ng birth certificate. Computerized na po kasi eh. Opo. Yun ang ino-honor nila doon sa doon sa National Statistic Office. Opo. Dalawa din ang dalawa ang birth certificate ko kasi ako ay pinanganak sa hospital doon sa Iba, Zambales. Mayroon din pala ako doon nakarehistro sa Iba, Zambales. Pero yung lolo ko, pagdating namin dito sa bayan namin, ay nirehistro rin pala ako. Pero parehas lang. Date of birth, pangalan, lahat. Sinong tatay ko, nanay ko, mga date of birth nung tatay ko, nanay ko, naandun din. Yun. Ay obligado kasi ang ospital pala na iparehistro nila. O yung license na kumadrona, mga license po, isa yan sa nila,
Isa yan sa tungkulin nila, napupunta sila ng munisipyo, pero sasabihin nila dun sa nanay o dun sa tatay na, o ako na magrehistro, sabi niya. Ako na. Pero ang paltira o yung hilot, wala eh. Kasi kuminsan no read, no write po yung mga hilot po eh. Ayan, hindi. Ang nagpaparehistro, yung tatay o yung lolo. Ganun po. Oh. Ngayon ay ito sa kanya ay ay 17 years old ba siya o 19 years old, doon lang pinarehistro, ay kaduda-duda na po yan. Tapos yung mga pangalan ay wala pala sa, halimbawa yung Amelia Leal ay wala palang record. Problema na yan. Ayan nga. Ay bakit nangyayari po yan? Ay yan nga sa lagay. Yan sa tumatanggap ng suhol. Ay ako ay ang linya po ng ako, yung pamilya ko ukwan ay hangga sa panahon pa ng Kastila matitrace yung pangalan. Opo, matitrace. O yung isang yung lolo ng tatay ko. Lolo ng tatay ko ay naging unang mayor doon sa bayan nila. Hanggang ngayon naka-record yun. Naging mayor. Ayun. Gregorio ang pangalan, Gregorio. Ewan ko anong 19 yun. 1914, 15, 16 ganun. Panahon pa po ng Commonwealth ata yan o ng Amerikano. Opo. Unang pamahalaan ng Amerikano. Ngayon ay pupunta na po tayo dito sa mga verse. Opo. Na i-discuss ko ito para tayo ay makaiwas sa ating pagkagahaman o pagkasakim sa kayamanan. Opo. Yan po ang problema na nakabaon na po yan sa ating mga puso o sa ating pagkatao. Mawawala lang yan kung tayo ay nakakapakinig ng mga aral o ng mga salita ng Diyos. O kung tayo ay, yung iba sa experience naman, ay pinapalo sila ng Panginoon, doon sila natututo. Kaya ayaw na nila yan. Ganun yan. Kaya nga ang una kong sinabi ay iba-ibang bahagdan o iba-ibang porsyento po ang ating pagkakurap. Opo, ganun yan. At para maiwasan nga ay ito, babanggitin ko na po itong mga tatlong verse. Hebrew 13:5, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have, for he himself has said, I will never leave you nor forsake you. Ayan po ang sinabi ng Panginoon. In my own version, mas maganda kasi pakinggan kung yung ako mismo ang nagsasalita kasi marami pong version ang kabisado ko Ganito po let your conduct be without covetousness. Be content with what you have, for he himself promise, never will I leave you, never will I forsake you. Ayan po ang promise, hindi ba? Never will I leave you, never will I forsake you. At pag nangako po ang Panginoon, ay tutuparin niya yan. Kasi nga hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Pero nga, ay ang sabi niya dito, let your conduct be without covetousness, and be content with what you have. Ayan po. Hindi ka naman niya pababayaan ito po sa Philippians 4:11. Babasahin ko lang po not that I speak
in regard to need, for I have learned in what state I am to be content. Ayan po, sinulat ni Paul sa mga Philippians. Babasahin ko po sa sarili kong translation. Kasi nga marami akong alam na translation po ay simple, yung kabisado ko na kaya kong ipaliwanag. Not that I speak in regards of need. Hindi sa pangangailangan. Kasi kung sinasabi ito, sabi niya, hindi sa nangangailangan ako, sabi niya. For I have learned to be content in whatever circumstances I am. Sabi niya, yun. I have learned to be content for whatever circumstances I have. Kahit na ano yan, sabi niya. Kaya ko yan. Kontento ako dyan. Yun po ang sikrito para maiwasan po natin ang maging corrupt. Learn to be content on whatever state you are. Kahit na ano yan. Di ba? Ay kasi nga may pangako na never will I leave you, never will I forsake you. Ayan. 1 Timothy 6 verse 8 hanggang 10 po. But if we have food and clothing, we will be content with this. Those who want to be rich, however, fall into temptation and became ensnared by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. By craving it, some have wandered away from their faith and pierced themselves with many sorrows. Ayan po ang nakasulat sa kwan. Na alam na natin yan kasi parati natin naririnig yan na the love of money is the root of all evils. Ayan po, the love of money. Kaya nga sila ay pumapayag yan na magpuproduce ng mga papilitos, hindi ba? Ganun po yan. Isisingit ko lang po yung sa kwan, hindi ba? Yung si Jonathan Morales, hindi ba? Hanggang daw mamatay, hindi ba? Sabi niya, hindi ko i-reveal ang source ko, sabi niya patungkol dun sa papilitos niya. Ay, anong pakialam namin dyan? Kahit na hindi mo i-reveal yan, wala kaming pakialam po dyan kasi nga matanda na si Marcos matanda na. I-reveal mo man yan o hindi, wala na kaming pakialam dyan. Usually, ang mga ganyang edad, yung mga 55 ay si Marcos baka 68 na yan Nagtitik na po ng kwan yan, mga maintenance. Opo, para mabuhay o humaba ang buhay. Hindi na po droga yan. Ang droga sa mga kwan yan, mga bata pa, mga 30 siguro o 40s. Pero pag 50 ka na, ay nangyari yun, 55 na ata si Bongbong o 56 Paano mangyari yan? Na pabira Sinasabi ko lang po na madaling mag-produce ng dokumento. Opo, dahil nga dyan sa the love of money. Basahin ko lang po ulit para maitanim sa ating isipan po sa aking pansariling pananalita po But if we have food and clothing, we will be content with this. Those who want to be rich fall into a temptation and a trap
become ensnared by many foolish things and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is the root of all evils. Those who want to be rich, some have abandoned their faith and pierced themselves with many sorrows, hindi ba? Parang sinaksak nila ang kanilang sarili dahil ng maraming sorrows. Ayan po hindi ba? Kaya nga ay totoo po ito Nangyayari po ito sa totoong buhay. Hindi ba? At yan po ang dapat natin na alalahanin. Hindi pwede magkamali po ang Biblia They pierced themselves with many sorrows because of the love of money. They abandoned their faith. Ay lalo na ito Chinese po ito Wala po itong wala pong maaring may mga Diyos sila pero iba At iba po yan. Pag iba ang pinaniniwalaan mo, ganun yan. At palagay ko naman ay mayroon tayong natutunan po, hindi ba? Yan ang problema dyan. Yung civil register natin sa mga munisipyo, dapat hindi sila pwedeng kwartahan o hindi sila pwedeng suhulan. Kung totoo yan ay kung kilala nila yung nagpaparehistro, magdala ng witness, at magpapatotoo, pipirmahan yun. Doon lang ipaparehistro dapat yun. At saka dapat ay may mga other documents katulad ng baptismal yung sa church nga kung naiparehistro dati, hindi ba? Yung yung kasal nung mag-asawa, saan sila kinasal. Ganun po. Ay wala hindi ba? Kaya nga ganyan yan. Ulitin ko para maiwasan po natin yan, tukuyin na po natin yung problema. Lahat po tayo kurap. Sa iba-ibang pagkakataon, sa iba-ibang panahon, at saka iba-iba ang amount. Hindi ba? Ay may nabalitaan ko, milyon daw ata ang dumaan dyan ay pwede nga siguro. Kasi nga, mabigat pipikihin lang yung dokumento. Hindi ba? Sige po at sana tayo ay may natutunan at dinadalahin ko po sa Diyos na yung nakikinig po sa akin ay magkaroon po ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos na hindi nagbabago po yan. Parating ganyan. The love of money is the root of all evils. Ayan po. Hindi po nagbabago yan. In which many, because of the love of money, have abandoned their faith and pierced themselves with many sorrows. Ayan po, hindi ba? Totoo po yan kasi nakasulat po At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.